Hello, what is up mga moms or sir ma'am? Ako po si Ralph Cifra, isang visual artist from Manila, Philippines. And today we are going to unbox and review the ZD Toys Ultraman Seiji Hokuto action figure 1/10 scale. Thank you very much, Laro Anan, for providing this figure for unboxing and review. Thank you also for sponsoring this video. Kung gusto niyo bumili ng mga Iron Man, Ultraman, mga Foundjoy, ZD Toys, Hulkbuster, punta lang kayo sa Laro Anan on Facebook and Shopee. Okay? Thank you again, Laro Anan, for this very, very cool Ultraman action figure. Okay, let's start with the packaging. Very high quality cardboard box. Seiji Hokuto, Ultraman, ZD Toys logo, product shot, and then you have SELA here. Tapos, dito naman sa kabila, Zongdong Toy. And then, ang meaning ng ZD Toys ay Zongdong Toys. Tapos, ito meron ding shot of the action figure with the effect. You have the front shot, dynamic poses, all accessories, information about the company, QR code, barcode, dito naman Ultraman, and then dito sa may right side meron siya magnetic flap. First tray, nandito yung action figure. Second tray, may mga accessories. And third tray, mayroon pa rin mga accessories. Ang dami nito. Alright, tingnan natin yung first tray. Nandito yung action figure. Tanggalin na natin. Wow, Stig. So last time ni-review natin si Jack. Medyo mabigat si Jack, pero ito it's a slim version na Ultraman na armor. So medyo magaan siya, and also shake test, no? Wala namang loose na joints. Medyo matagal na rin to sa akin eh. Pero ganda pa rin yung mga joints niya. First time ko siya na-unbox ngayon. Ito, medyo loose lang tong kanyang ulo. And something's loose here sa kanyang neck. Okay, pero okay lang. Lagyan lang natin ng blue tack later para mas maging stable siya. Pero overall, ito ang kanyang look. Front, side, back, and the other side. Ang color palette niya ay silver and red. Tapos meron ding blue dito sa kanyang chest and yellow sa eyes. Hindi siya LED version mga ma'am sir. Pero sana si ZD Toys maglabas ng mga LED versions ng mga Ultraman armors kasi ganda rin talaga nung Netflix na series na Iron Man na Ultraman kung napanood nyo. Actually habang nire-review ko to, pinapanood ko rin yung yung final battle nila. Actually marami siyang kasama, si Seiji Okuto, sino pa ba yung isa? Si Jack. Actually anim ata sila eh, teka. Ito si Shinjiro Hayata, yan, re-review natin yan later. Okay? Ito ibang Ultraman to eh, mas older version to eh. Ultraman Tiga multi-type. Okay? Pero dito muna tayo kay Seiji Hokuto. So let's start with the head. Meron siyang parang fin dito sa head niya. Very nice head sculpt. Head armor. Tapos yung covered yung kanyang faceplate. Tapos yellow yung kanyang eyes. Pero parang meron siyang eyeliner type na red na paint dun sa kanyang eyes. Tapos, merong lining dito sa kanyang chest. Ganda rin ng collar design. Then sa back, parang meron siyang mga thrusters. And then you have the backbone design. You have the belt, the buttocks. Meron din siyang mga straps dito sa side ng kanyang hips. Para siyang another layer of suit. Ito parang cloth to eh, na kulay silver. Tapos ito parang sinusuot ng mga cowboys, yung ganun type of pants. Ito parang may mga leather eh. Yan. Tapos dito rin parang mga chops 'yon. Tapos parang ganung style ang suit, ang lower part ng suit niya rito ni Seiji Hokuto. Tapos you have the inner part ng kanyang armor, yung black, meron din black dito. Parang siyang naka-layer na armor plates. And then you have the knee pads with exhaust. Tapos very slim din niya, yung kanyang proportion. Kasi compared kay Jack talaga, malaki talaga si Jack. Malaki si Jack. Ito parang mayroon ding mga chevron na pattern. Yun. Yun ang ating appearance review dito meron din mga diamonds dito pala sa likod. Appearance review dito kay in terms of appearance, yun yung madidescribe ko. Then yung ganda rin ng shoes niya. May mga spikes dito sa sa ilalim for additional traction.
Okay, in terms of articulation, head can look up, down, 360. Tapos itong kanyang shoulder can extend. May konting extension, nice. For butterfly joint, rotation. Meron dito, ayan, meron ding rotation dito sa kanyang arm, double jointed elbow, ball joint yung kamay. Tapos, meron ba stretch? Yun, meron din. Nice. Oh, double pa. Double stretch. Double extensions dito sa upper and middle. Okay? You can stretch that far, crunch that far, move side to side. Nice. Good. Tapos, pwede nyo i-pull down tong kanya legs. Then kick. Double jointed knee. And then ball joint yung paa. Alright, dito naman tayo sa accessories. Meron siyang hexagonal base. Tapos, Ultraman anime version yung nakalagay. At i-attach nyo na itong connector. And yung pole nandito pala sa kabilang tray. So, buksan natin. Ganda ng mga accessories nito. So, ito yung head sculpt niya. Very cool. Mamaya i-equip natin sa kanya. Tanggalin muna natin itong mga accessories niya. Medyo, yan. Okay, yun. Yan, spring-loaded naman tong clamp niya. So, pwede nyong hawakan sa waist si Seiji Hokuto for dynamic poses. Okay, so yung first type of accessories niya, para siyang mga red na gauntlets na pwede nyo ikabit dito sa kanya wrists. Okay, something like that. Tapos meron din siya mga dagger type of gauntlets na pwede nyo ikabit sa kanyang wrists din o gauntlet dito sa wrist area. Okay, kabit lang natin para dual wielding yung kanyang weapon. Yan. So ganyan yung appearance niya kapag naka-equip yung dagger type of gauntlet. Para siyang short swords. Alright, next naman yung parang naka-open yung kanyang gauntlet. So, ganyan yung appearance niya. Parang ito yung merong mga red section, merong silver section. Okay? Very nice. Parang Iron Man style na bumubuka yung armor plates. And then this one, you can replace the whole forearm with an open na gauntlet na style. Very cool. Yan. So, yan yung... teka, saan yung Wait lang Alright, next ito naman yung pinakamaangas niyang accessory. Merong green power effect na nagdudugtong dito sa may dalawang forearms. So, try nating i-equip. There you go. This is very cool. Ganda ng effect na to. Stig nito. Siguro pag dinisplay ko to sa collection, gantong yung accessory na i-equip ko sa kanya. Very nice. Ayun. So, na-figure out ko na kung paano pala nilalagay ito. Meron palang peg dito. Tapos, i-attach nyo siya dun sa open part dun sa peg ng open version ng kanyang arm. And then, yung last accessory, yung head sculpt niya. So, meron siyang light brown hair, brown eyes. Very nice head sculpt din. Ganda ng hair din sa ng pagkakagroup ng volume ng hair para mag-create siya ng mga layer effect. Alright, so yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much Laruanan. Again, kung gusto niyo bumili nito, ang price range niya around 1,450 to 1,600. Punta na lang kayo sa Laruanan para malaman niyo yung exact price. Alright, so yun lang mga ma'am sir, that's it. Thank you very much for watching and see you sa next video. Bye-bye!